Hello guys, it's me Nymphy, a young mini vlogger ng South Cotabato. Lumabas na nga ako kasi natanghalian na naman akong gumising. 10:30 AM na nga ako nagising nito. Sunday nga rin ngayon kaya sobrang dami kong ganap dito ngayon sa bahay. Pagbinat ko nga talaga nitong likod ko ay sobrang sakit. Pero nung nakita ko ito si ate na may dala-dala Jollibee ay bigla na lang nawala. May paluwagan nga kasi daw ito siya sa trabaho niya kaya ito yung pinili niya, yung Jollibee. Kahapon niya pa nga sinabi sa amin na may matatanggap siyang Jollibee ngayon. Magluluto pa sana ako ng ulam pero sabi ni ate ay hindi na lang daw. Konti lang naman daw kami dito sa bahay kaya kasya na rin itong Jollibee. 6 pieces nga itong Chicken Joy ay may 3 na ring gravy. May 3 nga ring Jolly Spaghetti at 3 sundae. Sabay rin tong Coke na 1.5. Sobrang saya nga nitong mga anak ni ate kasi ngayon na lang daw sila ulit nakakain ito. Ito ngang maliit na bata ay isang buong sundae nga talaga yung sa kanya. Napapasayaw pa nga talaga yung ulo niya kasi sobrang sarap daw. Umalis pa nga ito kasi ayaw niya mamigay sa akin. Kumain na nga rin kami kasi ngayon lang din kami makakain ng Jollibee na sabay kami lahat. Ngayon nga lang din nakakain si Papa ng Jollibee. Sabi ko nga kay ate nito na sa susunod ay sasali ako ng paluwagan niya. Pinapili niya pa nga ako kung anong paluwagan. May grocery din kasi at may pera at ganito. Ang sarap nga talaga ng kain ko nito mga guys kasi kakagising ko lang talaga at kagabi ay hindi ako kumain. Napaparami nga talaga yung kain ko. Nagkakamay nga talaga ako kapag sobrang gutom na ako. Sobrang sarap nga talaga kapag libre yung pagkain. Hinatian ko nga nito yung pamangkin ko kasi hindi pala siya natirhan at medyo malaki rin naman yung manok. Binilisan ko na nga rin itong kain ko kasi may gagawin pa ako. Pagkatapos ko nga kumain ay pumasok na ako sa kwarto para maglinis na. Magpapalit nga ako ng bedsheet ngayon, punda at kumot. Tinali ko nga muna itong kortina ko at binuksan na ang bintana. Tinanggal ko na nga rin itong punda kasi maglalaba rin ako ngayon. Every 2 weeks nga ako nagpapalit kahit hindi mabaho at hindi madumi. Iba lang kasi talaga kapag nagpapalit ka. Kinuha ko na nga rin itong mga unan ko at kukunin ko din yung foam ko. Lilinisin ko nga rin ito sa ilalim ng paleta. 2 weeks nga rin ako hindi nakalinis dito sa kwarto kasi medyo marami rin akong ini-edit. Dami ko nga kasi talagang video, hindi ko alam kung saan sisimulan. Baka kasi ay ma-full storage itong cellphone ko at sayang naman din kung i-delete ko lang yung video. Pagtaas ko nga sa mga paleta ay malapit pa talaga matumba yung isa. Hindi nga talaga maalikabok itong kwarto kasi ilang araw din na umuulan. Ewan ko nga talaga ay kapag mainit ay sobrang maalikabok itong kwarto ko. Dala na rin siguro sa hangin kaya hindi ko talaga binubuksan yung bintana ko. Dahan-dahan ko nga lang din winawalis para hindi pa balik-balik yung alikabok. Ginamitan ko nga rin ito ng mini vacuum kasi walang lalabasan itong alikabok. Nilagyan ko nga rin ng downy itong sahig at pinunasan na lahat. May dumidikit kasi na parang itim-itim. Baka kasi kung hindi ko punasan ay hindi na matanggal. Binabalikan ko pa nga itong iba para malinis talaga. Pagkatapos ko nga nito ay patutuyuin ko lang ng 10 minutes. Binalik ko na nga rin itong mga palita kasi natuyo na yung sahig. Nilalagyan ko nga talaga ito ng karton na malapan. Ningi ko nga lang talaga to kay kuya kasi galing ito sa trabaho niya para hindi magran at masira yung damit ng foam ko. Nilagyan ko nga rin ng garter itong damit ng foam ko. Hindi naman talaga ito yung damit niya pero hinanapan ko na lang ng paraan para hindi makunot at hindi pangitignan. Binilisan ko na nga nito at nilagay ko na sa laundry itong mga labahan ko para makapaglaban na rin ako. Inayos ko nga nito sa taas ng lalagyan ng sapatos ko kasi sobrang kalat. Ito ang safety vest ko ay hindi ko na magagamit kasi wala pa talaga akong trabaho. Binuhat ko na nga to palabas at sobrang bigat pala ng labahan ko. Kakatapos nga lang din pala ni ate maglaba kaya sabi ko ay wag na ibalik yung washing. Every Sunday nga rin to siya naglalaba kasi may pasok din siya pag Sabado. Nilagyan ko na nga rin ng tubig itong washing. Sabi nga ni ate ay gamitin ko na lang daw yung tubig na may sabon para hindi rin daw sayang kasi hindi pa naman madumi. Pagkatapos nga ng isang ikot ay kinuha ko na rin ito, nabasa pa nga yung damit ko sa bula. Minaswasan ko na nga ito agad at para masampay na rin baka kasi ay matuyo pa. Ang lakas ka ng init ngayon para din talagang bumabawi. Sumasakit na nga itong likod ko, kakayo ko. Mabigat din kasi yung tuwalya ko pati yung kumot ko. Sasampay ko pa sa taas para hindi siya masaya. Sinampay ko na nga itong mga damit ko, pambahay lang din ito lahat. Wala rin naman ako iba agenda sa buhay ko kundi nandito lang palagi sa bahay at nakakulong lang din palagi sa kwarto. Kaya hanggang dito na lang, abangan nyo yung part 2 mga guys. Bye bye!